Hi mga Markoy! Sasagutin ko lang yung mga nagtatanong kung kumusta na daw yung bukol ko, ano daw status ngayon, married pa rin po siya. Kung ano daw status ngayon, nabuntis ako, ano daw kalagayan ko, ano daw yung mga komplikasyon ko, paano daw nabuo yung baby na to. Aba, alam nyo na yun, si Daddy Tano, charot. So ayan, awareness na din itong gagawin ko para sa mga kababayan. Ikukwento ko yung pinagdaanan ko from the start na umuwi si Daddy Tano sa Pilipinas, nag-for good siya. Bago pa umuwi si Daddy Tano ng Pilipinas na for good, umuwi siya ng December 2022. Nagpaalaga na ako sa OB, mga Marikoy. Kasi nga, gusto ko nang masundan si Jace. Tapos, nung umuwi si Daddy Tano, na-diagnose si Jace na merong autism, lalo akong na gusto ko talaga masundan para syempre may kasama si Jace sa paglaki niya. Yung ganong moment na meron siyang kapatid. So, yun yung gusto ko noon, yun yung ginagol ko. So, 2023 hanggang 2024, nagpaalaga kami sa OB hanggang sa sumuko na yung OB ko. Siya na yung nagsabi na fertility doctor na yung kailangan ko. Kasi nga, tinry niya na lahat, hindi pa rin ako nabubuntis. Tapos, ang nangyayari mga Marikoy, start nung pinanganak si Jace, hindi ako nagkakaroon ng period. Kailangan nila akong painumin ng gamot, hindi nakalimutan ko kung ng gamot yun, para magkaroon ako ng period. Then, after nun, wala na naman yung period ko. So, ganun yung nangyayari. Bukod pa doon, nagkaroon ako ng doktor sa blood pressure na cardio kasi nga, yung BP ko tumataas siya, bumababa, as in ganyan siya. 3 times ako na hospital kasi bumaba yung BP ko. Na hospital din ako kasi sobrang tumaas yung BP ko. So, hindi ko rin siya maintindihan. 2024, nung nalipat na ako sa fertility doctor, tapos doon na kami nagsabi, syempre na gusto kong mabuntis, ganito. Pina-check niya ako, pina-ultrasound niya ako, and then na-diagnose ako na meron akong PCOS. Tapos sabi ng OB, madali lang naman yung may PCOS. So, basta PCOS lang. So, pwede ako magpa-IVF or itatry niya muna yung natural way, pero meron siyang mga gagawin like, di ba, normal na nangingitlog yung babae. So, ang gagawin niya, mas papadami niya yung itlog nung babae. Ganun yung mga explanation sa akin. And then, dahil ang dami kong tinitake na vitamins, na meds para doon, lumobo ako. Tapos, dumami yung mga pimples ko. Yun yung panahon na nakikita nyo ako na talagang napaka-tsaka ko kahit hindi ako buntis. As in, losyang ako kasi nga, nai-stress din ako. Tapos, emotional ako dahil dun sa mga tinitake ko. Hanggang sa nagsabi na, imagine, every week or after 3 days, nandun ako dun sa fertility doctor. Kinakalikot niya ako, tinitignan niya kung nangitlog na ba, ganito. Hanggang sa nagsabi ako sa kanya, siguro na almost lagpas 100k na kami dahil dun sa mga gamot at tinuturok sa akin. Sabi ko sa kanya, Dok, sabi ko, ayoko na. Kasi, alam mo yun, yung mas madalas niya pa akong tinutusok kaysa kay Daddy Tano. So, nag-stop ako. At dun ko sinabi, December yun eh. Dun ko sinabi, pati kay Daddy Tano, no, sabi ko, magpo-focus na muna ako sa sarili ko. Sabi ko, kung ibibigay niya. Sa ngayon, ipo-focus ko muna yung sarili ko. Gusto ko muna maging healthy, magbawas ng timbang. Kasi umabot nga yung kilo ko ng 85 kilos. So, eto na, January 2025, inumpisan ko na tinanggal ko yung kanin sa buhay ko hanggang sa nag-enroll ako sa gym. Alam niyo yung journey ko na yan. Hanggang sa nabawasan ako ng 15 kilos, like, nung nasa 72 kilos na lang ako, wala pang 15 kilos, basta nung nasa 70 kilos na ako, nagpa-overall check-up ako. Tapos, kasi, kahit na gano'n na yung kilo ko, kahit na nabawasan na ako ng malaki, hinihingal pa rin ako, tapos, tumataas yung BP ko, ganun yung nangyayari. Tapos, eating healthy na ako ha. Doon ko nalaman na nung nagpa-check up ako, wala akong problema sa thyroid, mababa yung sugar ko. Sinabihan pa ako ng doktor na, uy, kumain ka ng cake or candies kasi napakababa ng sugar mo. Tapos, yung last na i-check sa akin, yung prolactin.
Sa ating mga babae, hindi ko alam sa mga lalaki, yung prolactin ay dapat nasa 400 lang pababa. Kapag tumataas yung prolactin, like more than 400, 1,000, 2,000, ibig sabihin buntis yung babae kapag mataas yung resulta ng prolactin. Ang problema ko noon, kaya na-check yung prolactin ko kasi meron pang lumalabas na gatas sa akin. Kapag pinisil ko siya, mga Maricoy, gaganyan yung gatas. So, 5 taon na si Jace nung mga panahon na yon last year, meron pa akong gatas. At napag-alaman ko nga na isa sa mga sign kapag mataas yung prolactin mo at may problema ka sa prolactin, ay kapag nga nananaba ka, may gatas ka pa, hindi ka nagkakaroon, na meron ako ng 3 sign na yan. So, chinek yung prolactin ko, kailangan gumising ka ng 5 a.m., pupunta ka na 9 a.m. sa clinic, 4 na oras ka ng gising. Ganun siya, bago siya i-check, tapos kukuhanan ka ng dugo. So, dun siya i-check and then medyo matagal yung resulta. Nung lumabas siya na yung resulta, mga Maricoy, yung normal na 400 ng prolactin times 5 siya sa akin. Dahil 2,500 yung prolactin ko, tinanong ako kung buntis ako. Hindi naman ako buntis kasi yung mga buntis lang daw, yung mga tumataas yung prolactin. So, nag-ask ako dun sa cardio ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Ganito yung prolactin ko. So, nagsabi siya sa akin kagad. Sabi niya, before pa, sabi niya, iniisip ko na baka meron kang prolactinoma. Sabi niya, yun yung bukol sa ulo. So, meron siyang 2 klase, micro at saka macro. Yung micro, from the word micro, maliit lang. So, yung macro, yung pinaka-delikado. And then, para malaman kung meron akong prolactinoma, kailangan kong mag-undergo ng MRI. So, nung nag-MRI ako, mga Maricoy, nung lumabas yung resulta, dun nalaman na meron akong bukol sa ulo at good thing kasi micro pa lang siya. Pero, tulad ngayon, gumaganyan ako kasi napapansin ko na lumalabo yung mga mata ko. Actually, nung nagpa-MRI ako, nung nagnihintay ko yung resulta, dun ko napansin na nakaganyan ako dun sa screen ng TV na nahihirapan akong basahin yung mga balita, yung nakasulat dun sa balita. So, isa yun sa mga sign na lumalabo yung mata. So, sabi ko sa cardio ko, anong next na gagawin? Ang sabi niya, ire-recommend ko yung endo na doktor. So, yun yung kailangan na tumingin sa'yo. So, last year, 2025, November yun, nung napunta na kami ni Daddy Tano sa endo. So, in-explain niya sa akin na kailangan kong maggamot. Itong gamot na iinumin ko is malakas siya. Maliit lang siya ha, pero napakalakas niya. Hindi ko siya pwedeng inumin daw ng umaga or may araw pa. Kailangan gabi yung bago ako matulog para hindi ko na maramdaman yung mga side effects. So, tinake ko siya. Napakamahal niya. Like, isang tablet, nasa 100 plus siya, depende. So, inunahan muna, ang ginawa muna ng doktor, once a day muna. Gusto niya sana is twice a day. So, nag-once a day muna siya para matry sa akin yung epekto niya. Nag-once a day ako, mga Maricoy, ng November. Bigla, December 7, nagkaroon ako ng period. Wala pang 1 buwan na nagtitake ako ng gamot, nagkaroon ako ng period. So, punta ulit kami sa endo. Ang sabi niya, good sign yan. Baka sumobra ka na sa dasal. Kasi, hindi naman daw lahat ng may mga ganito ay nagkakaroon kagad ng period. Ibig sabihin kasi kapag nagkaroon ako ng period, umeepekto yung gamot, lumiliit yung bukol ko. Yun yung pagkakaintindi ko. December pa lang, nagsabi na yung endo ko na binigyan niya yung number niya na kontakin ko siya in case na mag-positive yung PT. Kailangan daw, lagi akong mag-PT once na na-delay ako kahit na 1 araw lang kasi kailangan kung malaman kagad kapag buntis ako para itigil ko yung gamot. Kasi nga yung gamot ay may epekto siya sa baby if ever nabuntis ako. Pero nagsabi ako sa endo ko na ayoko munang magbuntis kasi nga nagbabalik alindog ako. Ginugol ko yung 55 kilos, sabi ko sa kanya. So, sabi niya kasi in case lang, kasi usually naman daw kapag may mga prolactinoma, yung buko sa ulo,
kasi apektado yung hormone, kaya nga hindi ka nagkakaroon ng period, mahihirapan magbuntis. Yung iba nga, nagpapa-IVF sila madalas. At may mga nakausap ako doon na patient ng doctor ko na kasama ko, nakasabay ko, na kaya sila nagpapagamot kasi gusto nila magka-baby kasi hanggang ngayon ilang taon na silang kasal, hindi pa rin sila nagkaka-baby. Kaya lagi nilang sinasabi sa akin, lagi napapamukha sa akin na napakaswerte ko kasi kahit na meron akong ganito, meron na akong Jace. So ayun mga Maricoy, December 7, nagkaroon ako ng period. January 7, nagkaroon ako ng period. Ngayon, papasok itong February. Pagka-uwi namin galing Japan, nagkaroon ako pero konting-konti lang siya at hindi man siya umabot ng 2 araw. Kaya hindi ko alam kung saan nabuo itong baby na to kasi nagkaroon nga ako noon. So, kaya naka-record is February 7, first day ng last mens ko. Kasi nga, pagka-uwi namin ng galing Japan, bigla nagkaroon ako. Ang konti niya lang, hindi siya umabot ng 2 araw. Sabi ko pa nga nun, kaka-travel ko ito. Baka pagod yung katawan ko, kaya ganito na naman yung period ko. So, ingat na ingat ako mga Maricoy kasi nga ayoko pang magbuntis. Every time na gagawa kami ni Daddy Tano, mini-make sure ko na hindi ko fertile days. Kaya hindi ko alam anong nangyari. Hindi ko alam kung nabuo ba ito sa Japan or nung Valentine's. Napakabilis naman kung nung Valentine's. Kasi nung Valentine's, bumigay ako sa tulips. What are you doing? Are you have a baby? Oh, you're still baby. You cannot have baby, only mommy. Oh, goder. So, eto na, nag-positive sa PT kasi hindi ako nagkaroon. Tapos, kinonfirm namin siya sa serum at ultrasound na positive na ako, nabuntis talaga ako. So, kinontak ko yung endo ko kasi ganito. Pero nung araw mismo na nag-PT ako, kahit malabo yun, tinigil ko na yung pagtitake ng gamot sa bukol ko. Kasi nga, in case nga na mabuntis ako, delikado yung gamot na yun. Google, huwag daw ako maingay. Pagkatapos namin sa OB, sa endo naman ako, na buntis ako, ganito. I'm talking, my love. So, ang sabi sa akin nung endo, kailangan kong magsalamin or magpa-check ulit ng mga mata kasi may chance nga na lumabo yung mga paningin ko kasi nga hindi na ako umiinom ng gamot. Ang pinaka-worst nga na mangyayari, lalaki yung bukol ko. Pero, micro lang naman daw ito. So, wag naman ako masyadong mag-worry. Siyempre, hindi naman namin pinagpipray din na mawala yung mga paningin ko, na hindi ako makakita. Kaya, once daw na napapansin ko na natutumba ako, na malabo yung nakikita ko, i-report namin kagad sa kanya. And, ayun, stop muna yung gamot for the bukol. And I will try to eat ng healthy food, walang processed food, walang fast food. Kasi nga, yun yung parang para sa pagre-research ko yung nakaka-trigger dun sa bukol ko. So, ngayon, syempre, dahil hindi naman nagagamot yung bukol, so may chance na matrigger siya. Tapos ayaw na din ng endo ko na ipa-check yung prolactinoma ko kasi buntis ako, meron pa akong bukol. So natural na baka mabigla daw ako, magpanik ako kapag nakita ko kung gaano kataas yung prolactin ko. So, hindi niya na pinapacheck. It's natural daw na mataas talaga yung prolactin ko ngayon dahil nga 2 yung meron ako. Kasi nga kapag buntis, mataas na kagad yung prolactin. Nung di pa nga ako buntis, mataas na kagad yung prolactin ko. At isa sa magandang sinabi ng doktor ko na it means lang daw na gumagaling ako kasi nabuntis ako ng napakabilis. And hindi naman lahat ng may bukol sa ulo ay nabubuntis kaagad. Yung iba nga nag-IVF. So kami natural way siya na nabuntis, and feeling ko way na din ito ni God para sabihin sa akin na okay na, gumagaling na yung bukol mo. Ngayon, pagkatapos kong manganak, siguro doon na itutuloy yung gamot ko, magpapacheck ako ulit, or baka ma-MRI ulit ako para makita kung ano ng status ng bukol ko.
So, ayun lang, medyo napahaba na to. Kaya high risk pregnancy ako, mga Marikoy. Kasi, alam nyo ba yung pagtaas ng BP ko dahil din sa bukol yun? Hindi dahil sa mga kinakain ko or dahil may mataas ako na sugar or whatever. Wala pong ganon. Dahil yan sa bukol ko.